Hi guys, it's me again, Line Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat ng mga subscribers, followers, and viewers. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po, paki-like, at paki-click na rin po yung ating notification button para updated po kayo sa mga videong i-upload po natin. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang panunumpa ni Attorney Claire Castro bilang Undersecretary and Palace Press Officer, Presidential Communications Office. Ika-credit po natin ito sa DZXL News sa kanilang FB page. Attorney Claire Castro itinalaga ni PBBM bilang bagong Undersecretary ng PCO. Attorney Castro magsisilbing Press Officer ng Palasyo. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos si Attorney Clarissa Castro bilang Undersecretary ng Presidential Communications Office. Si Yusek Castro din ang magsisilbing Press Officer ng Palasyo. Ibig sabihin, siya ang haharap at sasagot sa katanungan ng media patungkol sa mga issue, polisiya, programa at accomplishments ng administrasyon sa ngalan ng Pangulo. Si Castro ay isang trial lawyer at nagbibigay ng libreng payong legal sa publiko sa pamamagitan ng programang Usapang Batas dito sa himpilan ng DZXL News 558. Bago ang kanyang pagkakatalaga, naging kolumnista rin siya at radio broadcaster kung saan tinatalakay niya ang iba't ibang political issues at legal na usapin. Ngayong araw ay opisyal nang nanumpa sa pwesto si Castro, kasama ni incoming PCO Secretary J. Ruiz. So congratulations po kay Attorney Claire Castro. Isa po ako sa mga sumusubaybay sa kanyang vlogs sa YouTube. Magto 2 years na po akong subscriber niya. And masasabi ko po tungkol sa kanya ay patas po yung kanyang kaisipan, hindi po siya bias. Kung meron man siyang nakikitang hindi maganda sa current administrasyon, nagbibigay din po siya ng kanyang opinion at kino-question din niya yung mga sa tingin niya ay hindi magandang ipinapatupad ng current administration. So, good luck, attorney. Alam namin, kaya mo yan. Alam niyo po ba yung kanyang kasabihan pagkatapos ng kanyang vlog? So, sasabihin ko po sa inyo. Sabi niya doon, bago siya magpaalam, huwag tulugan ang inyong karapatan. Yun po ang kanyang sinasabi pagkatapos niyang mag-vlog. So, to expound yung sinasabi niya, ang pariralang ito ay madalas na ginagamit sa mga konteksto ng paglaban sa mga karapatan ng mga mamamayan tulad ng karapatang pantao, karapatang sibil, at karapatang pang-ekonomiya. Sa ibang eksplanasyon, ito ay nagpapaalala sa mga tao na dapat nilang ipaglaban at panatilihin ang kanilang mga karapatan lalo na sa harap ng mga pagsubok o pag-aabuso. So guys, pakinggan po natin yung kanyang interview kahapon and then yung press briefing niya. Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga impeachment complaints, hanggat maaari ay wag na sanang matuloy. But since nandyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso dahil meron tayong separation of powers, hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, kung ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si VP Sara, well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi.
At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, ang posisyon. They are veering towards dictatorship. Yes. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Oh, yun po. Salamat po. Just a clarification. So, ibig sabihin, hands off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi ba to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam yun? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng itong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanyang mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer, he is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging pa-intriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. So, paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Johnny, People's Journal. Ma'am, when you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito ba mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. Okay. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news or, mas formal na word, disinformation. Thank you, ma'am. Thank you. Next question, please. Do we still have questions from our media friends? Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel
Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment lang po. So si Attorney Panelo yung nagsabi na The biggest spreader of fake news yun. spreader ng fake news. Unang-una ang usapan dito ay about the gold reserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Thank you, Yusek. Do you have more questions from MPC? Dave Bardilla, BTV4. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, kakapanumpan yung pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo sasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pagsasalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes. We have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan, ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa, sa ekonomiya. Hindi po ba? Thank you. Okay guys, napangkinggan po ninyo yung interview and press briefing ni Attorney Claire Castro. So, dito ko na po tinatapos ang ating topic. Salamat po sa inyong panonood. Uulitin ko po sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po at libre po iyan. Paki-like na rin po at paki-click yung ating notification button para updated po kayo sa mga videong i-upload po natin. Lion Eyes Official muli at naniniwala sa kasabihang, di baling kaunti ang views, ang importante, hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. I love you all. Bye-bye.